Good morning guys. Sa pong lusubis minero sa aking mga followers, sa aking mga viewers, sa aking subscribers dito sa aking channel, sa aking YouTube Kalyaw Kasabong TV. Nandito naman magbigay naman ako konting tips sa inyo sa kaalaman ko sa pag-alaga ko ng mga sa pagsanay bago natin tatalian. Bago ang lahat kasabong ipakilala ko naman sa inyo ang process lang din ito ng at saka white pusir. Kaya lang ang kulay niya naging tawag nito banugin, white chocolate. Pero ang kapatid dito puti. Ang kapatid dito. Tapos may kapatid dito na black, itim. Kasi tinawag sila white butcher processa. Ito pa lang kung makita nyo may tali sa kanya dito. Ito siya, lalo kung istag pa. Ito pinaka-important ito pagsanay. Ilipat-lipat ko ito sa kabila ang paa niya. Isang linggo dito, isang linggo dito. Kasi ang pinaglagyan ko, ganyan ko mga line pins o kaya scratch pins, malaking bagay ito lalo kung istag pa ang inyong mga manok. Kasi ito, pag itatali na natin siya, hindi na makiliti, hindi na manibago, hindi na siya madisgrasya pa nga matatakot na pilayan kung itatali na natin. Ito siya ang purpose nito. At saka hindi lang yun, kung ilalaban naman nyo ang mga istag niya, sanay na siya. Kung sasapinan siya, may dala na bleed na tari, hindi na manibago. Kung napansin nyo yung iba, napanood ko sa mga sabungan kakit, yumuyo po, tinuka-tuka ang dito sa harapan yan kasi nakiliti yan, hindi sanay sa tali yan. Ano yan nangyayari sa isa kamanok na tuka-tukain dito sa harapan niya ang tari yung dito nakakulupot sa paa niya kasi hindi siya sanay makaganon, nakiliti yun. Kaya madalas din na kahit nandiyan na yung kalaban, ang pakiramdam niya dito lang sa paa niya. Kaya kuminsan yung tinuka-tuka dito ang paa niya na kinabitan ng tari. Yan ang totoo niyan. Kasi ang focus na dito sa paa niya nanibago. Hindi kahit palapit na ang kalaban, kaya madalas ding maunahan. Ganun yan. Ang sikreto yan. Pero ako, ang ginagawa ko pala, kasi marami-rami yung manok ko, mayroon pa sa kabila yung mga istag ko. Nakakita ako ng lubid na medyo malaki, gumagawa lang ako kasi may kamahalan din, magastos din kung marami ang mga istag natin, nasanay natin kung bibilhin natin yung may mabili naman na tali talaga na ganito lang haba, pangsanay lang sa paa sa manok. Mayroong mabibili yan sa suki. Ito ang purpose dito. Kaya kayong mabaguhan pa lang, subaybayin nyo na lang ang aking mga content, ang dito sa aking channel, aking YouTube Kalyaw Kasabong TV dito. Pinutunan ko dito ang natutunan ko rin mga pamaraan para ang ating mga manok pagdating ng ating mga istag na i-fight na natin, ilaban na natin, hindi na manibago. Yan ang katotohanan yan. Kailangan din hindi lang i-steady natin sa isang paa. Ang ginagawa ko sa akin, isang linggo dito, linggo dito naman kabila. Sanay na sanay talaga ang manok natin yan kung kabitan na ng tali at saka kung itatali man natin, hindi na maglikot, hindi na madisgrasya, mapilayan pa. Yan ang pamaraan ko lang din, sarili kong opinion na may advice sa inyo kasi yan mismo ang ginagawa ko. Kung anong ginagawa ko sa pagsanay ko, yan din tinuturo ko dito sa aking channel. Kasi sinasabi ko naman sa inyo kung anong kaalaman ko, hanggang doon lang din ang ituturo ko sa inyo. Kasi nakapag-seminar din ako tungkol sa pag-alaga ng manok, pag-breed, pag-pares-pares, anong palabasin natin kulay sa mga sa kulay sa balahibo. Yan ang katotohanan dyan. Pero pinaka-importante talaga, kung idagdag ko sa inyo mga paalaala, pinaka-importante dito sa pagmamanok, piliin pa natin ang mais na linyada, lamang sa panalo kaysa talo. Ang simulaan nating padamihin ang lalaki na nagdaag panalo kung mayroon kayo,
yung babae nga anak din ang nagpanalo malinyada. Yan ang magandang pagparisi natin gamiting materialis para ang kalabasan sa anak, una pa lang na ilabas nila mo anak, unang pisaan yan sa maging i-produce mga itlog, maging sisil. Pag pwede nang ilaban, pag i-fight nyo na yan, karamihan din yan lamang sa panalo kaysa talo. Iba talaga ang iba sarili ng opinion, di daw kumukila sila o winning line, ay sila lang yun, sariling opinion nila yun. Pero kahit sa magtanong kayo sa mga malaking breeder, sa malaking farm, sa mga big time magsasabong, mayroon talaga silang tinawag upang panderby na piling-pili na tinawag nila winning line, mananalo talagang linyada ang ginagamit nila. Kasi ang makalaban din nila yan, kapwa winning line, mananalo winner din. Hindi naman pwede nga pustahan nila ng malaki, dadampot lang sila ng linyada nga hindi lamang sa panalo kaysa talo. Yan katotohanan yan mga mapira nga yun. Tayo pa kayang maliliit lang na magsabong, di tayo pipili ng manok na ganun lamang sa panalo kaysa talo. Yan ang katotohanan yan. Naipaniwala nga ang mga big time magsasabong. Tayo pa kayo di maniwala na maliit lang tayo magsasabong nga ang mamanukin natin yung winning line lamang sa panalo kaysa talo. Totoo yun. Makatsamba lang naman ang mga manok na hindi linyadang winning line. Pero ito'y tandaan nyo, sa 6 na laban, mabuti na lang kung makatsamba kag dalawa. Isa niyan. Kapag ang manok mo, ang makatapat mo, yung nagmamanok na nagpidirbi na mga manok ginagamit niyo, mga piling-pili nga mga winning line. Tapos ang manok mo dampot-dampot, bili-bili mo lang basta magaling maglaro, itapat mo na doon sa mga manok nila, lamang ka talaga sa talo. Yung katotohanan niya. Kaya bawat isa kasabungero sa atin kanya-kanya ang opinion, pero sa sarili kong opinion, dito na ako sa manok. Maniniwala ako kapag totoo nga linyadang winning line, kasi karamihan sa mga ilabas, i-produce sa mga anak yan, magdaan talaga panalo. Pero ang nagsabi din na di sila mo kilala winning line, nasa kanila yon. Pero kung makatapat nila ang mga big time magsasabong, tapos yan ang labanan niya, tapos ang manok niya dili niya lang winning line ang magsasabong mga big time, winning line ang ginagamit niyang panglaban, iwan ko lang kung maka-score ka ba sa mga manok nila. Hanggang dito muna ako kasabong. Bukas uli naman, iba naman topic ipapaliwanag ko sa inyo. Maraming salamat pala sa nagsubaybay sa aking mga content na i-upload dito sa aking channel YouTube Leo Pasabong TV. Tingin sa inyo, sa aking mga viewers, sa aking mga followers. Maraming salamat sa inyo nga lahat. Yan lang, bye bye.